punta lang tayo dito sa ating online resume. Kasi nga dito tayo fill up ng ating mga resume. At ito na po siya, pipili lang po tayo dito ng mga style po ng ating or templates ng ating resume. So ayan, nakapag-generate na tayo ng resume. So, hello kaibigan. Welcome back to my channel na Welcome Back. So in this video, ituturuan ko naman kayo kung paano nga ba mag-generate ng ating resume. Ayan. So mag-generate ng resume natin sa Boost Job. May nagtanong kasi sa akin isang subscriber dito na sabi niya, Kuya, so ito siya, paano nga ba mag-generate ng ating resume or mag-create ng resume sa Boost Job? So sa Boost Job is hindi na natin kailangan mag-create ng manual resume kasi sa Boost Job automatic na po siya naka-generate na resume sa ating mga account. So mag-edit lang po tayo ng profiles. So ganun yung profiles na in-edit natin, yung mga work experience, yung mga desired jobs. So automatic na po yung mapupunta sa ating resume. So ganyan. Okay? So, hindi ko na papatagalin. Tuturuan ko na kayo. Doon ko na lang i-explain yung mga more details and informations dito. Lalo na yung sa bandang part kung paano mag-generate ng ating resume. Kung paano nga ba i-save yung ating resume at paano i-send sa ating mga clients. Okay? So, ito na. Tuturuan ko na kayo kung paano. So, hindi ko na papatagalin. I-explain ko na sa inyo kung paano gawin yan, kaibigan. So, dito kaibigan, punta na tayo sa ating mag-Boost Job account. Ayan. Open na po natin ating Boost Job. Siyempre, kung wala pa kayong Boost Job, mag-download na kayo sa Play Store. Libre lang to. Then dito, paano nga ba gumawa ng ating online resume dito sa Boost Job? Ito yung kasagaran na natatanggap kong katanungan kaya gumawa ako ng part 2 nito. Or I mean, ng part 2 kung paano mag-create ng account. Which is itong paano naman mag-create ng resume. Ito yung napaka-importante dito sa Boost Job. Okay, so dito sa pag-create ng resume, punta na tayo dito sa ating menu. At dito, meron tayong mga dalawang pagpipilian sa pag-create ng resume. Which is itong online resume at update resume. So which is magkaparehas lang naman ata yung dalawa. Okay, so by the way, tutulad ko naman kayo kung paano yun gawin. Punta lang tayo dito sa ating online resume. Kasi nga dito tayo fill up ng ating mga resume. Okay? So dito kang Boost Job. Ayan, ito yung ating information, ating resume. Papakita ko sa inyo kung anong itsura kapag andoon na to sa mismong resume natin. Sa akin kasi is nakapag-fill up na ako. Kasama na rito yung ayan, names, information natin. Din dito yung jobs. Dito top lang po natin tong plus sign. Desired jobs, kung anong job yung gusto natin. Sa akin kasi naka-onset to. So back natin sa remote kasi online tayo. Then dito part-time. Lagyan lang tayo dito English. Ayan. Lagyan lang tayo currency. Yung anong currency yung gusto natin. So which is yung lagay ko currency dito ay PHP. Ayan. Philippines. Then dito yung ating salary range na gusto nating maabot. Ayan. 20 to 30 monthly. Okay. So job title. Ayan. So ito yung napaka-importante. Ito yung ating job title. Dito kasi tayo binibase ng ating mga employer. Okay, so sa akin, web developer. So, isa to sa mga in-demand ngayon, yung web developer. Ayan. Kung isa kang web developer dahil marami na kasi ngayon mga website na or mga nagmamanage ng isang website na nag-hire yung ating mga workers abroad. So, dito, tap natin itong save. Ayan, so meron tayong another job. Ayan, so ito yung job desire natin. Nakalagay na siya na remote job web developer. Ayan, di ba? So yung work experience naman, so ito yung napaka-importante sa lahat dahil dito tayo binibase ng ating mga employee kung anong klaseng job ang ibibigay niya sa atin. For example, ako sa akin meron ako dito virtual assistant, data encoder, other professional services job, and job for English translation. Ayan. So, yan sa pag-add naman ng work experience, tap lang ulit natin itong plus sign. So, dito, tap tayo ng company na gusto natin.
job title, start ng job, kung kailan kayo nag-start na magtrabaho, at kung kailan kayo nag-retired, or umalis or nag-resign. Din sa industry, kung anong industry, so optional lang po yan. Depende na po sa inyo kung lalagyan nyo po. And dito naman po sa huli, ito po yung works experience description. So tap po natin yan. Dito po tayo ilalagay yung mga description natin, kung ano po yung ginawa natin, ano mo yung trabaho natin, kung ano po yung mga kinakailangan natin, or bakit tayo umalis, ayan, or bakit gusto natin mag-add ng another works. So dito niya po ilagay. Take note po na up to 4,000 lang po ito. At ayan, kung gusto po isave na po natin. At yun po, isave lang po natin pagkatapos. At dito na po yan mapupunta. Ayan. So madadagdagan po itong inyong mga work experience dito. Okay, sa educational experience naman, so sa akin kasi is under college graduate pa ako. So hindi pa ako nakapag-graduate. Kaso nalagay ko dito is senior high school graduate po ako. Wala kasi nakalagay dito na under college graduate. Okay, so dito naman po sa skills, yung skills niyo po sa pagta-translate, ayan, itap lang po natin itong see all 15 skills. Ayan. Ito yung mga skills na ina-apply ko. Nalagyan ko sila ng ratings. At dito po para mag-apply po tayo ng skills, tap lang po natin to. Ito po siya. Ayan, yung mga skills ko. Ayan. So, dyan po halos yung skills ko. Ganyan po siya. Parang neutral or very good, ganyan. Then, sa career naman po, wala ba akong nalagay na career. Then, dito na po sa license certificate, wala pa rin. So, kung meron na kayo dyan, siyempre, lagyan nyo po para mas mainggan nyo yung inyong mga client na i-hired kayo. Self-introduction video, kung gusto nyo mag-create or mga parang brief information sa inyong sarili. Dito niyo ilagay. Then yung links, mga recruiters, add links, dito po mag-add links kayo. Then add language. So dito tap natin yung add language. So ano po yung language na babagay po sa inyo. So dito sa akin, lagay ko lang English. Yan, proficient, lagay ko dito sa full. Ayan. So ganyan. Okay, so dito po pala yun mapupunta sa language. Ayan, so dito po siya language. Nakalagay po dyan na full professional sa English. Diba? Kala mo magaling. Okay, so dito, kung okay na po yan, siyempre okay na po yan. Kung sa tingin nyo okay na po, so dito na po tayo mag-generate po ng generate resume. Ayan, tap lang po natin yung generate resume. At ito na po siya. Pipili lang po tayo dito ng mga style po ng ating or templates ng ating resume. Meron dito mga VIP at meron din mga free. So, siyempre, yung VIP, yun po yung mga maganda pong tingnan at madaling basahin. So, free lang po tayo. So, pili lang po tayo kung saan po natin mababagay. Yan. Pwede rin naman po natin reviewin katulad nito. Then, kung okay na po, tap lang po natin tong use this template. Dito po, pili lang po tayo sa job preference, which is yung other job translator or web developer. So, nasa inyo na po kung saan nyo po gusto. So, sa akin, try ko tong other language translator na po kasi mas madali kasi ito eh. Bala ko rin po kasi mag-apply dito. Kaya dito, ayan. So, ito na po siya. Ito na po. Ayan. Ito na po yung aking work experience kanina. Ayaw ma-zoom. Ayan. So, ito po yung aking skills. Yung work experience, ito siya. Diba? So, yung nakalagay yung aking work experience, yung 4. Then, yung educations, yung ating career objectives, at informations. Ganyan. So, nakalagay dyan lahat. Pinito po yung parang, yung style or template po ng ating resume. So, ganyan po. Yan. So, para po i-save yan, syempre, tap lang po natin tong save na nakalagay sa baba. Tap lang po natin yan. Then, confirm. Para maka-generate po tayo ng resume natin dito sa Boss Job. So, hindi na natin kailangan gumawa parang ibang resume. At ito na po, view attached resume lang po natin.
Ayan, so ito po yung bagong ginawa natin na resume. So ito po siya, yung resume na ginawa natin. So try natin itong open. So ito kasi yun eh. Actually, nakapag-generate na ako dito ng dalawang resume. At ito yung pangatlo. So piliin nyo lang po yung kung saan resume kayo. O anong resume yung ginawa nyo. So sa akin ito kasi yun. So ito yung resume na ginawa ko. Ayan. So ganyan. Meron din dito. Marami pa dito. Ayan. Ating ito kasi yun. Ayan. So ito kasi yun. Yung resume yung ginawa ko. So ayan. Nakapag-generate na tayo ng resume. Sa pag-add naman po sa ating client. For example, back tayo. Din dito tayo sa chat. Mag-chat kasi tayo sa mga clients natin. Ayan. So nawala po pala yung chat ko dito. So dito apply lang tayo dito. Sa tulad nito. Ayan. Yung aking web developer. Yan, pwede tayo dyan mag-apply din. Chat and apply. Tap po natin yan. Dito po yan. So mag-chat ang apply. At pagkatapos po niyan, for example, magre-reply na sa inyo. So dito mag-reply din. Dito may nakalagay kasi dyan na maghihingi kasi sila sa inyo ng nakalagay dito na form na add resume. So add resume, nakalagay kasi dito. So for example, may nakalagay dyan na add resume. So tap lang po natin dito yung add resume at i-add po natin yung resume na ginawa natin dito. At doon po i-review po nila at kung compatible po kayo sa hired nila. So which is tatanggapin kayo, magkakaroon kayo ng job. At bibigyan kayo ng sa akin kasi napunta ko dun sa WhatsApp. So doon kami ni-continue. Binabayaran niya ako doon monthly ng dollars kasi client ko is abroad, New York, yun. Din doon. So dito mag-add lang po tayo ng add resume dito. Tapos review na, ganun lang. Tapos yun, ganun lang mag-add ng resume. At least yun, meron na kayong resume. So ang gawin niyo lang is mag-apply. The more you apply, the better na matatanggap kayo. So dito, ayan, nakapag-exchange na po ako ng 10 tao sa aking resume. So ganoon lang po, medyo mahaba na tong video. So ganoon lang po, kadali. Then, kung ma-update naman kayo, so dito kayo pumunta sa update your resume. Ayan. I-update nyo lang po dito yung resume nyo. Yung generate again. So, kada update nyo po is need nyo po yung i-generate. Then, gawa po yun ng bago, save. Then, add ng templates. So, save pa rin. Then, ganun. Ganun lang po. Same process lang po yun. So, I hope nagustuhan nyo tong video na to. At kung nakatulong to, don't forget to like and subscribe para malaman ko po kung sino po yung mga tulungan ko dito sa video natin ngayon. Maraming salamat po at God bless. So, this is the end of our video. Kung nagustuhan mo tong video na to, kaibigan, at kung nakatulong to, don't forget to like and subscribe para malaman ko rin kung sino po yung mga tulungan ko dito sa video natin ngayon. Maraming salamat, kaibigan, sa panonood, and see you soon to my next video. God bless.